Good morning! So once again, Konsyel Abet. So, ito yung i-discuss ko yung summary na dapat maintindihan ng mga bago. So, unang-una, yun, yung global team flashout. So, yan. So, number 1, learn and understand network marketing. Kailangan ma-understand natin yung network marketing. Kasi, ang network marketing, kung tatanungin niyo ako, hindi normal. Bakit ko nasabing hindi normal? Kasi hindi tayo pinalaki ng mga magulang natin about sa network marketing. Di ba? Sabi nga ng magulang natin, mag-aaral ka anak, para paglaki mo, makuha ka ng magandang trabaho. So, papakita ko sa inyo, ano ba yung network marketing, no? So, kung i-distinguish natin siya between employment, business, and network marketing, no? Sa employment, dito, kahit ayaw mo gumising na maaga, is talagang gigising ka, di ba? Hindi naman pwede na alas 7 yung pasok mo, papasok ka alas 8, so matatanggal ka. So, ibig sabihin, yun ang normal sa employment. Sa network marketing, kahit gumising ka ng tanghali or kahit anong oras ka gumising, okay lang. Kasi dito, ikaw yung boss. So, ibig sabihin, ikaw may hawak ng oras mo, yung time mo, kung paano mo gagawin yung network marketing. Okay? Saka dito sa network marketing, bakit hindi normal? Sa employment, di ba, halimbawa yung mga driver, pag sabi ng amo niya, driver, pakikuha nga yung kotse. Di ba yung driver, kukunin niya yung kotse. Hindi siya magreklamo, hindi sabihin ng driver na, ano ba yan? Magdadrive na naman ako. Di ba? So, sa network marketing, bakit ganon? Minsan tayo nagreklamo kagad. Ano ba yan? Mag-recruit na naman ako. Ano ba yan? Ang hirap-hirap mag-recruit. So, ibig sabihin, dapat i-understand natin kung ano ba yung pinasok natin. Okay? So, sa traditional business naman versus networking, sa traditional business, pag sinabi traditional business, ito yung, itong malaking kapital. Dito sa network marketing, napakalit lang na kapital mo. Pero kung titignan mo, pareho rin siya ng traditional business. Bakit? Yung business, ano ba si Henry C? Sabihin na natin si Henry C, no? Si Henry C, may mall yan. So, sabihin natin, yung mall niya, kalat-kalat yan sa SM Mall, sa North Mall, sa SM Valenzuela, at kung saan-saan pa. Dito sa mga mall na to, bawat taong pumapasok is kumikita si Henry C. So, ibig sabihin, may kita siya dito, may kita rin dito, may kita rito, may kita dito. Sa network marketing, ganun din. Ikaw, naghahanap ka ng mga tao sa iba-ibang lugar. Kaya lang dito, tao-tao. So, ibig sabihin, pag itong tao na ito bumili, kikita ka. Ganun din, katulad kay Henry C. So, ganun yung network marketing. Tapos dito, minsan nagtataka tayo, bago pa lang tayo, pero para bang sabihin natin, ang hirap naman yan, ganyan. Pero sa employment, kung titignan nyo, 10,000 per month. Fix ka doon. Pero dito sa network marketing, pag tinignan mo, pwede kang 10,000 per month, pwedeng umabot ng 100,000 per month, pwedeng umabot ng 1 million per month. Kaya hindi siya normal. So, ganoon yung sa number 1. So, sa number 2, ba't ko napili? Love rejections. Ito kasing business na to is a rejection business. Kung ayaw mong ma-reject, huwag kang mag-network. Sabi nga nila, kung ayaw mong ma-reject, huwag kang mag-invite. Pero pag hindi ka nag-invite, hindi ka naman kikita. So, normal yung rejection. Lalo na kung bago ka. Kasi lahat naman tayo nare-reject. Kahit di tayo nag-networking, nare-reject pa rin tayo sa buhay. So, sa first year mo ng pagiging global, ma-reject ka talaga. Kasi dito pinagdadaanan yung mga trial and error. So, okay lang na ma-reject. Part yun ng business natin. Kung first year mo, puro reject. Second year mo, reject. So, okay lang siya, no? Kahit fourth year mo, reject. Tuloy mo na kasi nakakahiya na. Kasi fourth year, wala pa rin sumasali sa'yo. Pero normal lang yun. Tapos siguro, after 5 years, reject. Tapos, same time magjo-join na. So, malay mo, yung magjo-join na yun is, yun na yung magpapayaman sa'yo. So, yan. Ang hindi normal is yung hindi ka na-reject. Pag join mo, lahat ng lahat ng in-invite mo, sumali lahat. Yun ang hindi normal. So, pag ganon, baka siguro kukunin ka na ni Lord kasi pinagbibigyan ka na. Kasi dapat, sa una talaga is nare-reject ka. So, love rejection. Huwag kayong matakot sa rejection. Okay? So, pangatlo, yung deepest why mo. Bakit mo ginagawa tong negosyo? Dito sa negosyo na to, patatagan ng lakas ng loob at palakihan o palaliman ng pangarap. Kasi dito, ang itatanong, ano ba yung dahilan mo? Bakit ka naging global?
Kung ang dahilan mo lang dito para mabawi yung 780 mo, mag-quit ka na. Kung ang dahilan mo lang para makabili ng bagong cellphone, mag-quit ka na. Dapat dito, meron kang matinding dahilan. Kung tatanungin nyo ako kung ano yung matinding dahilan ko, unang-una, kaya ako nag-network kasi hindi ko nakita sa pagbibusiness ng traditional, nakikita ka ng ganun kabilis at kikita ka ng milyon. At the same time, gusto ko kasi mabigyan ng magandang buhay yung mga kapamilya ko, yung mga kapatid ko, gusto mapag-aral. At hindi lang para sa akin, para din sa mga pamilya ko. So, yun yung kung bakit gusto kong gawin yung AIM Global. So, sana kayo din, sana yung why nyo, kung bakit nyo ginagawa yung AIM Global is malalim din. Para hindi ka ganun kadali mag-quit. So, yan. So, treat this business as big time business. Marami sa atin, sasabi nila, small time lang yan kasi ang puhunan, 7, 9, 80. Pero kung titignan mo, huwag mong tignan yung puhunan. Kasi oo nga, maliit yung puhunan, pero pwede kang kumita rito ng milyon-milyon. Bakit? Magkano ba kikitain natin? Pwede, 24,000 per day. So, saan ka nakakita ng business na puhunan, 780, pero kikita ka ng 24,000 per day? Ang 24,000 per day o 30,000 per day, kinikita yan ng isang regular na Jollibee. So, ibig sabihin, big time business. Treat this business as big time. Huwag mong iisipin na kahit na 780 yan, hindi big time yan. So, isipin mo na big time to. Para yung galaw mo, big time din sa business. Okay? So, kailangan believe. Yung belief system mo is believe na believe ka. Kasi pag sabi nga nila, pag believe ka sa produkto, believe ka sa kumpanya, mas madali mo siyang iaalok sa mga tao. Okay? Number 5. Treat this as your last chance to become a millionaire. So sa akin na lang, kaya ko talagang ginagawa ang AIM Global. Kasi ito yung nakikita kong last chance ko para maging milyonaryo. Kumbaga para maging batang milyonaryo. Oo, magiging milyonaryo ako, pero ang tagal kung gagawin ko sa traditional business. Pero dito, nakikita ko yung after 5 years, pwedeng maging milyonaryo ako. So, i-treat nyo to na last chance nyo na. Kumbaga, pag hindi kayo nag-AIM Global, wala na kayong kakayahan na maging milyonaryo pa. So, pag ganun yung nararamdaman nyo, talagang gagawin nyo lahat, ibibigay nyo ng todo sa AIM Global. Pangalawa, isipin nyo to na para bang, pag hindi kayo naging successful sa AIM Global, parang nawala na yung mga pangarap ng mga kapamilya nyo na hindi nyo nabigyan. So, di ba sa atin mga Pilipino, pag pamilya pinag-uusapan, talagang kahit ano gagawin natin. So, isipin nyo, kaya nyo ginagawa to, is para din sa kanila. So, once again, nakita nyo yung mga summary lang yan, saglitan lang, mabilisan lang, para mapakita ko sa inyo kung ano ba dapat simulan tamang sistema at yung pundasyon natin. So, masasabi ko lang, never quit. Kahit gano'ng kabagal, basta tuloy-tuloy ka. Sabi nga nila, kahit anong bagal mo, basta tuloy-tuloy ka, makakapunta ka rin sa finish line mo. Okay? So, winners never quit at quitters never win. So, once again, Consel Habit, so, tuloy-tuloy lang ang training. So, once again, thank you.